18 minutes. 18 minutes nagtiis tong babae na to bago siya tuluyang binawian ng buhay. Siya si Laken Riley, 22 years old na isang nursing student. February 22, 2024, nagre-ready nang lumabas itong si Riley para mag-jogging. Bago lumabas, nag-text pa nga siya sa nanay niya ng, "Good morning, about to go for a run if you're free to talk." Pero hindi nakasagot yung nanay niya. Around 9:03 AM, suot-suot yung smartwatch niya, nagsimula na nga mag-jogging itong si Riley, pero ang hindi niya alam, ilang minuto lang pagkalabas niya ng bahay, may mangyayari sa kanyang isang bangungot. Sa isang kanto, nag-aabang ang isang lalaki na si Jose Antonio Ibarra, 26 years old, na nag-aabang nga ng mabibiktima niya at dito nga niya makikita si Riley. 9:10 AM habang nag-jogging nga si Riley, dito nga biglang lilitaw si Jose at sinimulan siyang pagsamantalahan. Malakas naman itong si Riley at nagawa pa nga makalaban, pero itong si Jose, kumuha siya ng bato at pinatama sa ulo ni Riley. Dahil dito, tumakas naman agad itong si Jose at iniwan nga niya si Riley naghihingalo na. Kahit nanghihina, nakatawag pa nga sa 911 si Riley ng ilang beses pero napuputol-putol nga to at nung nakatawag naman, hindi naman makasagot sa dispatcher itong si Riley dahil sobrang nanghihina na nga siya by this time. Dahil nga sa hindi na nga makontak si Riley, dito na nga humingi ng tulong sa mga pulis yung mga magulang ni Riley para mahanap nga siya at mahanap nga nila siya. Pero sadly, before nila siya mahanap, around 9:28 AM, 18 minutes after siyang atakihin nga ni Jose, binawian na ng buhay si Riley at huminto na yung puso niya based na rin sa suot niyang smartwatch. Dahil sa nangyari, agad naman nag-imbestiga yung mga pulis kung saan inaresto nga nila agad si Jose, pero paano nga ba nila siya agad nahanap? Nireview ng mga detectives yung CCTV at dito nga nila nakita si Jose na nag-aabang nga doon sa kantong dinaanan nga ni Riley. Bukod pa dito, natagpuan din yung DNA ni Jose sa ilalim ng kuko ni Riley. Noong inaresto pa nga si Jose, napansin agad ng mga pulis yung mga galos at kalmot ni Jose doon sa may braso na posibleng dito nga siya kinalmot ni Riley nung inatake niya siya. Bukod pa dito, nag-ikot pa yung mga pulis doon sa bahay ni Jose at dito nga nila natagpuan sa labas lang ng bahay ni Jose yung isang dugoang jacket at gloves na may DNA niya at ni Riley. Korte, nagluluksa yung mga magulang ni Riley dahil nga sa nangyari sa kanya at ginagawa nga nila ang lahat para managot itong si Jose. Sa ngayon, marami pa rin mga tao at mga estudyante ang nag-organize ng mga vigils and mga prayer groups at mga protesta para ipaglaban si Riley at maipakulong itong gumawa nito sa kanya.